Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang The Family. Enjoy watching! De beurre de cacahuète. Peanut butter. Ah, no. We don't stock stuff like that, lady. I was only asking. Beurre de cacahuète. Et après, on s'étonne que 20% des Américains soient obèses. C'est vrai, les cacahuètes, c'est pour les singes. £2, please. Keep the change. Pinatay ni Rocco, isang mafia hitman, ang isang pamilyang Italyano dahil sa paniniwalang sila ang Manzoni. Pagkatapos, ipinadala niya ang daliri ng ama ng pamilyang pinatay niya kay Don Lucchesi, ang pinuno ng mafia na kasalukuyang nakakulong. Ngunit matapos suriin ang mga daliri, natuklasan nilang mali ang pinatay ni Rocco, kaya't pinag-utos sa kanya na ipagpatuloy ang paghahanap. Samantala, ang tunay na pamilya Manzoni ay umalis sa USA at nanirahan sa Normandy, France, sa ilalim ng Witness Protection Program ng FBI. Kasama nila ang ama na si Giovanni, na isa ring pinuno ng mafia, ang asawang si Maggie, ang mga anak nilang sina Belle at Warren, at ang kanilang aso na si Malavita. Ang dahilan kung bakit sila patuloy sa paglilipat at nagpapalit ng mga pangalan ay dahil kay Don Lucchesi, na ilang taon na ang nakalipas ay nagtangkang patayin si Giovanni dahil sa pagiging karibal niya bilang pinuno ng mafia. Para makaganti, ikinanta ni Giovanni si Lucchesi sa otoridad at ipinakulong ito. Ngayon, patuloy siyang hinahanap ng mga tauhan ni Lucchesi para sa paghihiganti. Sa kabilang eksena, dumating ang pamilya sa kanilang bagong tahanan sa gitna ng gabi. Pagkatapos buksan ang ilaw at magsindi ng apoy, nagpanggap si Giovanni na titingnan ang paligid ng kabahayan. Ngunit sa totoo lang, naglabas siya ng isang bangkay mula sa trunk ng kanyang sasakyan at inilibing ito sa likod bahay. Kinabukasan, lahat sila ay naghahanda para sa simula ng bagong araw sa kanilang bagong buhay. Pumunta si Maggie upang tingnan ang bayan at hanapin ang mga bagay na kawili-wili na makikita at para makapamili na rin ng mga kailangan ng kanyang pamilya. Ang pinakamatinding pangamba niya ay kinumpirma ng isang waitress sa cafe na kanyang tinirhan na wala masyadong magagawa sa maliit na bayan na yun. Pagkatapos, pumunta siya sa convenience store para bumili ng mga grocery, kung saan narinig niya ang clerk at ilang mga customer na nang-iinsulto sa mga Amerikano, na inakala nilang hindi maiintindihan ni Maggie dahil sila ay nagsasalita ng French. Galit na galit, kumuha siya ng alak at tangke ng gas mula sa mga istante at itinapon ang mga ito sa bodega bago magpatuloy sa pagsindi ng posporo at ihagis din ito doon. Pagkatapos, mabilis siyang nagbayad para sa kanyang mga binili at umalis sa palengke bago pa sumabog ang kanyang ginawang explosive. Pagkatapos, nagtanghalian siya sa isang fast food, kung saan siya'y naging kapansin-pansin at nakakuha ng atensyon mula sa mga tao dahil sa kanyang ingay sa pag-inom ng soda. Nang araw din na yun ay bumisita siya sa simbahan at nagkaroon ng pagkakataon na makipagkaibigan sa pari. Samantala, si Belle at Warren naman ay pumunta sa kanilang bagong paaralan, at agad na nagkaproblema si Warren dito kung saan kasama ang ilang mga bully na binugbog siya sa banyo pagkatapos niyang kausapin sila sa may pagkapilosopong paraan. Pagdating ng tanghalian, nagkita sila ng kanyang kapatid na babae at ibinahagi sa kanya ang lahat ng impormasyon na nalaman niya tungkol sa mga tao sa paaralan dahil nagplano siya na magsimula ng isang maliit na grupo ng mafia doon. Matapos ang klase, naglalakad si Belle pauwi habang sinusundan ng 4 na teenager na lalaki na nagnanais na makipag-hangout sa kanila. Sa una, tumanggi si Belle, ngunit sa huli habang naglalakad ay naligaw siya sa bayan kaya nang makita siya at ayain muli ay nagpasya na siyang sumama sa kanila. Ngunit sa halip na dalhin siya sa kanilang bahay, dinala siya ng mga lalaki sa isang lugar malapit sa lawa kung saan karaniwang nagtatambay ang mga teenager. Hiniling ni Belle na ibalik siya, ngunit sinabihan siya ng leader na manatili at magpahinga habang ibinababa ang strap ng kanyang damit kasabay ng pangtatrash talk ng malalaswang salita. Hindi siya pinayagan na makatakas, kaya bumalik si Belle sa kotse para kumuha ng tennis racket at ginamit ito upang bugbugin ng isa sa mga lalaki bago sabihin sa kanya na kumilos ng mas magalang sa mga kababaihan. Pagkatapos ay kinuha niya ang kotse ng lalaki at pinaandar ito pabalik sa kanilang bahay. Samantala, pumunta si Giovanni sa gate ng property para manigarilyo, na hindi dapat niyang gawin.
Napansin niya agad na may mga agent ng FBI na nakatago malapit na nagbabantay sa kanya, kaya nagpa siyang bumalik sa loob upang imbestigahan ang glass garden shed. Matapos itapon ng mga bagay-bagay, natagpuan niya ang isang makinilya na gumagana pa rin, kaya't inisip niya na oras na para isulat ang kanyang mga nakaraan, na naglalarawan kung paano niya kinuha ang negosyo ng pamilya na sinimulan ng kanyang lolo ilang dekada na ang nakalipas. Habang siya ay nagpapahinga, nakilala niya ang kanyang kapitbahay sa pamamagitan ng kanilang magkakonektadong mga bakuran. Nagkukwento siya at sinabi niya na ang kanyang trabaho ay story writer, nang tinanong siya tungkol sa kanyang pinagkakakitaan. Sa gabi, habang kumakain ng pamilya, dumating si Robert Stansfield, isang agent ng FBI na in charge sa kanilang kaso. Pagkatapos maaprubahan ang kwento ni Giovanni, tinanong siya ni Stansfield tungkol sa isang nawawalang may-ari ng tindahan. Sinabi ni Giovanni na hindi niya alam ang tungkol dito, ngunit ang totoo ay pinatay niya ito, dahil sinabi sa kanya na sariwa ang binibente niyang seafood ngunit ang binigay sa kanya ay frozen. Lumalabas na ito pala ang katawan na nilibing niya noong dumating sila. Pinaalalahanan siya ni Stansfield na kailangan nilang umiwas sa gulo. Bago umalis, sinabi sa kanya na ang mga agent ng FBI na nagbabantay sa kanya mula sa bahay sa kabilang kalye ay sina Disico at Mimo. Pagkatapos, sumama si Giovanni sa kanyang asawa sa kama at nagkaroon ng masamang panaginip tungkol sa barbecue party na ginawa niya maraming taon na ang nakararaan. Iyon ang pagkakataong pinili ni Lucchesi na kalabanin siya. Kinabukasan, napansin ng asawa niya na masyado nang abala si Giovanni sa pagsusulat, kaya nagtanong si Maggie kung ano ang isinusulat niya at nagalit siya nang malaman na isang talambuhay ito, dahil maaaring magdulot ito ng malaking problema sa kanila. Tapos, kumuha siya ng tray ng pagkain na inihanda niya para kay Disico at Mimo at umalis para ibigay ito sa kanila. Pagkatapos, sinabi niya kay Giovanni na tingnan ang tubig sa gripo, dahil marumi ang tubig na lumalabas dito, sapagkat hindi sumipot ang plumber na tinawagan niya. Sa paaralan, nagsimulang makipag-ugnayan si Warren sa mga tamang tao, gamit ang impormasyon at mga ninakaw niyang mga epektos at nagsimulang magtrabaho ang mga ito sa kanya. Sa kabilang banda, kailangang bugbugin ni Belle ang isang batang babae sa banyo dahil sa pagnanakaw ng kanyang pencil case. Nakakita rin siya ng napakagwapong lalaki sa cafeteria, at ipinaalam sa kanya ni Warren na si Henry yun, isang mag-aaral sa kolehiyo at nagpa-part-time bilang kapalit na guro para sa klase sa math. Ayon din sa kanya, gusto siya ng lahat ng babae sa paaralan, kaya magkakaroon ng maraming karibal si Belle kung gusto niyang sundan siya. Ngunit may plano siya, nilapitan niya si Henry pagkatapos ng klase, at humingi siya sa kanya ng private time para sa aralin sa math, na tinanggap naman nito. Samantala, pinuntahan ni Warren ang mga nambuli sa kanya sa labas ng paaralan at sinimulan silang bugbugin lahat, sa tulong ng grupo na ginawa niya. Bumalik sa bahay, ang plumber ay late dumating ng mahigit 40 minutes, na nagpainis kay Giovanni. At mas lumala pa ang kanyang bad mood nang sinubukan ng lalaki na palitan ang lahat ng mga tubo nang hindi kinakailangan sa bahay niya, kaya binugbog siya ni Giovanni gamit ang mga tool na nakita niya sa basement. At pagkatapos ay inilagay ang katawan ng plumber sa sarili nitong van para dalhin siya sa ospital, kung saan nahihirapan ang doktor na maunawaan kung paano ang katawan ng tao ay maaaring magkaroon ng napakaraming bali ng buto mula sa simpleng pagkahulog sa hagdan. Habang si Rocco naman, ay nakilala ang pamilya ng may-ari ng seafood shop, at pinatay silang lahat dahil sa kawalan ng impormasyon. Bumalik kay Giovanni, patuloy niyang isinusulat ang kanyang nakaraan, isinusulat niya kung paano niya dati pinangangalagaan ng mabuti ang kanyang sarili at ang lumang kapitbahayan sa Brooklyn. Sa gabi, pinagalitan siya ni Maggie dahil sa ginawa niya sa plumber, at gumanti naman si Giovanni sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng pagpapasabog na ginawa niya sa convenience store. Lumipad ang imahinasyon ni Giovanni nang pag-usapan nila ang mga daring scene na ginawa nila dati, at nauwi ang mag-asawa sa isang makalaglag panty na eksena habang nakaupo sila sa sopa. Nang sumapit ang weekend, nagdaos ng isang barbecue party ang pamilya at inimbitahan ang lahat ng kanilang mga kapitbahay, kahit na napipilitan lamang sila. Sinabi ni Stansfield na gawin nila ito upang maging aktibo sila sa komunidad. Nagtanong si Maggie kay Belle tungkol sa lalaking si Henry na inimbitahan niya at pinapaalala sa kanya na gumamit ng kondom.
Ngunit sinabi ni Belle na huwag mag-alala dahil hindi sila magkakaroon ng quickie time sa school, at pipiliin nila ang tamang oras at lugar para sa kanilang intimate moment. Dumating si Warren na may dalang iba't ibang bote ng soda at sinabihan ang kanyang ina na itigil ang pagluluto ng French food at gumawa ng mga Amerikanong pagkain dahil yun ang inaasahan ng mga kapitbahay. Tama ang naging desisyon niya dahil dumating ang mga kapitbahay upang makita ang mga kakaibang Yankee style at masaya silang kumakain ng kanilang kakaibang pagkain. Pinayagan rin sina Disiko at Mimo na umalis sa kanilang watchroom at sumali sa kasiyahan. Ang tanging nawawala ay si Giovanni mismo na nakita ni Belle sa garden shed. Sa pagsusulat ng kanyang buhay, tila iniisip niya ang kanyang sarili sa salamin sa loob ng maraming oras at napagtanto niyang nagsisisi siya dahil hindi siya naging mabuting ama para sa kanyang mga anak at inilagay sila sa mga mahirap na sitwasyon. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Belle at sinabi sa kanya na itinuturing niya itong pinakamahusay na ama sa mundo. Ngayon na nasa mas magandang mood na, sumali si Giovanni sa party, ngunit nagsimula na naman siyang mainis ulit dahil sinubukan siyang turuan ng mga kapitbahay nila kung paano magsindi ng apoy sa grill. Iniisip ni Giovanni ang lahat ng paraan na magagawa niya upang pahirapan sila sa pamamagitan ng pagiging mabangis, ngunit bago pa siya makagawa ng anumang kabaliwan, dumating si Stansfield. Nag-usap ng private ang dalawang lalaki at ipinaalam ni Stansfield kay Giovanni na nag-aalala ang mga tao sa White House tungkol sa aklat na isinusulat niya dahil maaaring magdulot ito ng problema. Ngunit ipinangako ni Giovanni na ginagawa niya ito para sa kanyang sarili at walang balak na ipaalam ito sa publiko. Sinabi rin niya sa kanya na ang pagsumbong ni Giovanni kay Lucchesi ay ang pinakamahusay na pag-a-advertise sa FBI, at sa ngayon, mas marami ng miyembro mula sa lumang mafia gang ni Giovanni ang nagsusuko ng impormasyon kapalit ng proteksyon upang mamuhay ng mas ligtas. Sa pagtatapos ng party, nadismaya si Belle dahil hindi dumating si Henry. Kinabukasan, pumunta si Giovanni sa alkalde upang talakayin ang problema sa kanilang maruming tubig. Gayunpaman, walang solusyon ang lalaki, at na-imagine ni Giovanni na siya mismo ang bumubugbog sa kanya bago umalis sa opisina nang hindi gumagawa ng anumang gulo. Sumunod, binisita niya ang kumpanya ng tubig kung saan kinumpirma niyang marumi na ang tubig sa kanilang mga reserba at isa sa mga manggagawa doon ang nagbigay sa kanya ng impormasyon sa likod ng dahilan, isang lokal na planta ng fertilizer. Pagkatapos, binisita ni Giovanni ang pabrika na iyon, at nang mapatunayang hindi matulungin at bastos ang amo, itinali ni Giovanni ang amo sa likod ng kanyang sasakyan at kinaladkad siya pababa sa kalsada hanggang sa handa na siyang magtapat. Tinuturo ng lalaki sa kanya kung paano hanapin ang turbine na kailangang i-deactivate upang makakuha ng malinis na tubig. Ngayon na mayroon na siyang impormasyon na kailangan niya, iniwan siya ni Giovanni sa gitna ng kalsada kasama ang kanyang bisikleta pagkatapos nitong pagbantaan nito na puputulan ang kanyang mga bayag kung sakaling sasabihin niya sa sinuman ang nangyari. Pag-uwi niya, nakita niyang si Stansfield ay nagbabasa ng kanyang manuskrito na lubos nitong nagustuhan, ngunit pinagalitan pa rin si Giovanni sa pagsulat nito noong una pa lang. Samantala, patuloy na bumibisita si Maggie na nagawang kumbinsihin ng simbahan at ng pari na gumawa ng kumpisal kasama niya pagkatapos mangako na lahat ng sasabihin niya sa kanya ay confidential. Ang mga bagay na sinabi niya ay nakakabahala, at naging sanhi nito ng pagkabalisa ng pari at mula noon ay hindi na siya bumalik sa kanyang simbahan. Sa paaralan, nakalimutan ni Warren na magsulat ng assignment para sa school newspaper tulad ng kanyang ipinangako. Kaya may 5 minuto na lang siya para gawin ng isang kwento, kaya naman nagdesisyon siya sumulat sa pag-quote kay Lucchesi mula nung nakilala niya siya mula pa nang bata siya. Ang school newspaper ay dumaan sa bawat kamay sa lahat ng lugar, na umabot hanggang sa eroplano at ginawang pangbalot sa mga bagay, at hanggang makarating ito sa cell ni Lucchesi. Ang matanda ay agad nakilala ang quote at ipinadala ang kanyang mga tauhan sa Normandy upang mahanap si Giovanni bago pa man siya mawala sa mundo. Bumalik sa school, pagkatapos ng klase, binisita ni Belle si Henry sa kanyang klase at nauwi sila sa romantikong pag-iibigan sa likod ng pintuan pagkatapos niyang may lock ito.
Sa gabi, nakatanggap si Giovanni ng tawag mula sa isa sa mga kapitbahay na pumunta sa barbecue. Nag-iimbita sila para sa isang kaganapan tulad ng panunood ng pelikula kasama ang komunidad, na dinaraos nila minsan sa isang buwan. Nanunood sila ng pelikula at pagkatapos ay pinag-uusapan nila ito. At dahil ang susunod na movie ay isang American classic, gusto nilang naroon si Giovanni upang gabayan ang debate dahil alam nila na may expertise siya bilang isang manunulat. Tinanggap naman ito ni Giovanni, at dahil nakikinig ang FBI sa lahat ng kanyang mga phone calls, si Stansfield ay nagpunta sa kanya ilang minuto makalipas at sinabi sa kanya na hindi magandang ideya na pumunta siya sa event. Hindi sumasang-ayon si Giovanni sa kanya, na sa palagay niya ito ay isang mahusay na paraan upang ipakita na nababagay sila. Di naglaon pumayag si Stansfield at sumama siya sa kanya sa event. Nang sumunod na araw, ang marahas at kriminal na mga aktibidad ni Warren ay natuklasan ng school board, kaya siya ay nagmamadaling bumalik sa bahay para kumuha ng pera at peking dokumentasyon upang makatakas sa Paris, at magsimula ng sarili niyang ilegal na negosyo gaya ng kanyang ama na ginawa din ito noong siya ay 13 gulang pa lamang. Bago umalis, nagpaalam siya sa kanyang kapatid na babae, na nalulumbay dahil she's fallen in love with Henry, ngunit para sa lalaki ay fling lamang ang lahat dahil siya ay tapos na ngayon at graduate at sa Paris na siya titira. Bumalik sa bahay, iniwan ni Giovanni ang isang manikin sa kanyang upuan kaya naisip ng FBI na siya yun, at lumabas siya ng bahay para magtanim ng bomba sa turbine na ginagawang marumi ang kanilang supply ng tubig. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Stansfield at magkasama silang pumunta sa event ng pelikula, kung saan nadiskubre nila na manunood sila ng Goodfellas. Sa palagay ni Stansfield, mas masahol pa itong ideya ngayon, ngunit sinabi ni Giovanni na ang pag-alis bago magsimula ang pelikula ay mas kainahinala. Nang matapos ang pelikula, hinihiling kay Giovanni na sabihin sa audience ang tungkol sa kung gaano ka-accurate ang pelikula sa totoong New York. Ngunit hindi alam ni Giovanni paano ito ipapaliwanag kaya nagsimula na siyang magkwento tungkol sa kanyang buhay doon bilang isang mafia boss. Ngunit hindi ito sineseryoso ng mga tao at iniisip nila na ito ay kathang-isip lamang. Gayunpaman, hindi pa rin aprubahan ni Stansfield, at iniisip si Giovanni ay wala sa kontrol. Tinawagan niya sina Disico at Memo para sabihin sa kanila na tipunin ang pamilya at simulan ang Plan B. Sa kasalukuyan, nasa istasyon si Warren, naghihintay ng tren patungong Paris, habang si Belle naman ay nasa tuktok ng isang bahay at kinakausap si Henry sa telepono. Nagbabanta siya kay Henry na magpapakamatay kung hindi siya babalik. Sa sandaling yun, nakita ng magkapatid ang isang grupo ng mga assassin ng mafia na dumating sa bayan, kaya nagpasya silang bumalik sa bahay upang protektahan ang kanilang mga magulang. Sunubukan tawagan ni Warren ang kanilang bahay ngunit walang sumasagot sa telepono kaya nag-alala sila. Pinatay ng mga mamamatay tao ang lahat sa station ng pulisya at ginamit ang mga talaan upang matukoy ang tirahan ni Giovanni. Pinatay din nila ang mga bombero at binutis ang mga gulong ng mga fire truck. Samantala, kasama ni Maggie sina Disico at Memo na nagtatanong tungkol sa kanilang mga anak. Di naglaon, sumabog ang isang bomba sa lungsod na sinadyang ginawa ni Giovanni na itinapat niya sa panunood ng pelikula upang hindi siya mapagbintangan. Kaya hinatak siya pabalik sa kanyang tahanan ni Stansfield at binalaan na huwag lalabas habang siya ay magtatanong sa pulisya. Gusto na ring umuwi ni Maggie, ngunit nakita niya ang mga lalaking nakaitim na bumalik sa loob kasama sina Disico at Memo. Kaya tinatawagan niya si Giovanni ngunit hindi naman ito sinasagot ang tawag. Dumating ang mga assassin sa lugar at pinasabog ang kanilang bahay. Buti na lamang ay narinig niya ang kanilang asong si Malavita na tumatahol at himalang nakaligtas si Giovanni dahil nagtago siya sa garden. Gusto ni Maggie na puntahan siya, ngunit naunahan siya ng isa sa mga assassin at pinatay ang 2 agent na bantay niya, at nang akmang gagahasahin na siya bago patayin dumating si Giovanni at tumulong sa paglaban. Habang abala ang mga assassin ng mafia sa pagsisiyasat sa bahay at ang tanging nakita lamang nila ay si Malavita, dumating naman sina Warren at Belle at ninakaw ang mga armas ng mga kalaban. Naganap ang isang sagupaan at napatay nila ang karamihan sa kanila maliban kay Rocco. Sa gitna ng labanan natamaan si Warren, kaya iniwan siya ni Belle at tumakbo palayo dahil siya na ang isusunod ni Rocco at balak ding pagsamantalahan bago patayin. Hinabol siya ng matandang lalaki hanggang sa di kalayuan dumating ang rumaragasang sasakyan ni Stansfield at sinag-asahan ang Maniokis na assassin. Bagamat natalo nila at napatay ang mga assassin, natuklasan pa rin ang pagkakakilanlan ng pamilya kaya kailangan nilang lumipat uli at magpalit ng kanilang pangalan. Gayunpaman,
Masaya si Giovanni na naibahagi ang kanyang kwento sa isang grupo, kahit na iniisip nilang peke ito. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!